Napasabak na po si Wesley at nasubukan siya sa round 1 ng Division 1 knockout format ni Dimitri Kollars ang pambato ng Germany. Ano kaya ang naging facing ni Wesley? Yan ang aalamin natin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ayan, salamat po sa mga nakipagpuyat. Puyat pa si Coach Nava. Pero ganun pa man, sulit po dahil sa naramdaman kong suporta nyo. Happy si Coach. And syempre, sa naging resulta rin ng ating sinusubaybayan. Okay, alamin natin ang bakbakang nangyari between Wesley So and Dimitri Kollars sa kanilang matinding mainit na knockout format na ito. Okay, lahatin po natin ang games ha. Ang ginawa ni Wesley nag D4, Knight F6 si Kollars, C4, E6, Knight C3, Bishop B4, Nimzo Indian ang pinasok, nag Queen C2, D5. Ayan, typical naman na ginagawa ito, classical approach ng Nimzo at nag Knight C6, tiniret ang pawn, E3 depensa, G5. Yan ang medyo rapid variation dito ni Kollars na kinumit ang kingside pawns, nag-h5, mainit kagad, first round pa lang first game pa lang nag-bishop b5 at nag-h4, bishop e5. Ayun, yun naman ang preparasyon dito ni Wesley sa bishop b5 niya na hindi makapalag na makapture yung bishop niya basta-basta, nakapin, nag-castle, kinapture ang knight, and nag-knight ge to develop. So ito, hindi normal ito sa black lalo na kasi committed yung mga pawns mga kamatsas. Dapat ang pawns nandyan yan Kaso, nakabuka Nag-knight h5 at talagang tuloy pa rin ang pangarap dito ni Kollars na kulungin ang bishop. Talagang init na init siya sa bishop na yan. Napilitan na si Wesley mag-h3. Sige, mag-f6 ka, tatago lang yan. Okay, nag-f6 pa rin at nag-rook b8, nag-castle, knight g7. So dito po hindi basta-basta masundot ng check ka. Haharang lang yan Baliwala ang check, lalabas ang tawag dyan, check lamok. Yung check na walang kasunod, check lamok ang tawag doon. Huwag kayong titira ng mga check lamok basta lang maka-check. Okay, knight g7, knight a4, tiniret ni Wesley ang weak c6 pawn at nag-bishop a6. Ayun, pressure. At nag-rook FC1. Nabanggit ko po yan sa ating live streaming, mga kamatsas, na ito yung tira, yan nga ang ginawa ni Wesley. Bishop D6, pangtapat, exchange, at nag-queen D1 para yung tore ang ipangka-capture sa pawn. Kinapture na, queen D6 check, king H1. Dito ako napahanga, kung matatandaan nyo po sa ating live streaming. King H1, napatanong ako dito, bakit king H1? Normally, king G1 ang mga tirada dyan para normal yung pwestuhan ng king. May laman yung king H1. Ang layo pala niyan. Tingnan nyo mga kamatsas King H1, knight E6, B3. Ayan, para safe na yung pawn B2. Umalis man yung knight. Nag-rook BE8. Ayan, wala na kasing purpose yung tore dyan sa B-file. Matibay na yung pawn. So, nilagay na lang ni Kollars sa kapaki-pakinabang. So, with the threat of simple bishop takes, queen takes, and knight takes d4. May mga ganong paparating. So, nag-knight g1 dito si Wesley. Iwas muna. Bishop c8. Unti-unti nang nililipat din ni Kollars yung puwersa niya sa king side. Bishop d7 para secure na yung pawn na hindi babagsak. Dinipensahan na. Rook c1, battery, pressure. At nag-rook e7, knight c5, capture, and rook g7. Grabe itong purpose ng king h1. Nakita ko kagad. Para may aatrasan, maneuver yung knight. 'Di ba? Tapos, kung bumomba man si Kollars sa king side, at least nakatempo iwas na yung king ni Wesley. Ang lalim ng nakita ni Wesley, mga kamatsas. Napabilib ako dito sa simple move na king h1. Queen c2, ayun, na bad move si Wesley. Dapat daw pontira ay mabilis na knight f3. Pero hindi natin masisi kasi may nerve itong parang nakaka-pressure yung pasabog na ganyan Yung pala, kakapturing lang yung pawn h4 na tipong halimbawa, kumapture sa h3, mag-g3 lang pala. Sapat na magiging solid pa rin ang king shield at itong pawn, baliwala kahit nandyan yan, lumalabas parang umbrella pa nga Isang angat lang ng king dyan, still very solid pa rin ang magiging proteksyon ng white king.
Wala palang nakakatakot dyan. Yun nga lang, syempre, sa practical approach, medyo mahirap kasi tipong nasa isip ni Wesley, parang pasasabugin siya lagi eh. 'Di ba? Nag-Queen C2, balik tayo, nag-King H8, B4, and Rook G8. Para sa akin po, ang lakas ng dating ng pressure ng tirang Rook G8, pero binad mo ba ni Stockfish eh. Ang tira niya ay G4 kagad, wag nang patagalin. Capture sa continuation, then F5, talagang pasabog kagad. Yan ang mga pangpatakan na tira na talagang nakakatakot. Tingin pa lang eh, oh. Tingnan nyo, oh. 'Di ba? Tingin pa lang nakakatakot na eh. Pero hindi nga nagawa yan eh. Nag-Rook G8, puro buwelo ng todo. Knight E2, G4, kinapture lang. Ayun, dapat daw Rook naman ang pangtira. Bakit binad mo ban? Knight F4, Rook takes F4. Ayan. Sa sobrang inis dito ni Colars na ma-atake si Wesley, talagang dumesperate, sacrifice na. Queen takes F4, Queen E2. Ayan, sa kagustuhan naman ni Wesley, maka-embrace, mayakap yung gilid dyan, makagulo-gulo check, pero bad move pa rin. Ang accurate daw po ay Rook C3 and to protect the third rank para talagang siguradong siguro ang nakaka-pressure dito, let's say Queen G4, pagpatungin, threatening matchas, pero may sapat naman pong Rook G1. Babagsak ang pawn sa D4 pero Rook F3 lamang, mga ganun-ganon din na Bishop G4, may Queen C3, mga ganong basta ma-exchange ang queen dito, maginhawa na si Wesley kasi pagka ganitong tema mga kamatyas, nakakatakot ang pwestuhan ng puti pag buhay pa ang reyna. Okay, balik tayo sa Queen E2, Queen G5. Hindi rin po natumbukan dito ni Colars ang simpleng Rook E8 pala na huwag katakutan yung check dahil magkiking G7 lang. So walang kasunod na check and ayun, may threat ditong nakaiwan sa puti. Okay? Pero ang ginawa ni Colars ng Queen G5, threatening matchas, Rook G1, Rook E8, Queen F3, Bishop G4, Queen D3, Bishop F5, Queen D1, nag-H3, talagang atakador itong si Colars. Nag-G3, bad move. Sa live streaming natin mga kamatyas, parang okay naman sa akin to. Yung pala ang tira, Rook C3 lang. Okay. Pag kinapture yan, then Rook takes G2. Okay, so as long as nandyan ang mga tore, may reyna, walang dapat ikabahala pala sa puti. Okay? Ngayon, kung mag F3 man, baka dito naiilang eh. Wala, pagka Bishop E4, may Rook H3 check lang eh. O mauobligang iharang eh, no? Hindi. Hindi naman obligado, no? Halimbawa, kung mag King G7, mag F3. Ayan. So, pangbara sa pin and queenless. Ayan. So, pinapakita ko po sa inyo, no, yung mga posibilidad na makita nyo na bakit hindi ganun. No? So, nag G3, Bishop G4, another bad move by Collards. Dapat daw po H2 na. Ipamigay na yan para mabuksan talaga, pero mag-Rook F1 lang. So, lamang pa rin naman ang puti, pero still, ito pa rin ang mas matimbang kumpara sa Bishop G4, F3, good move, Bishop D7, Queen C1, habol Queen to Queen, syempre, iwas si Collards, and the Queen F4. Dito pag Queen F4, tingin ko wala na, safety na dito, puti, wala nang gulo-gulo. King G7 and the Rook G2, Rook E7, King H2. Safety na eh. Yan na, naghamo na si Collards. Wala na kasi siyang pasok mga kamatyas, wala nang papasukan. So, kinapture naman ang C7 na dapat naman daw kainin na ang reyna para maiwasan yung mga komplikasyon. Then G4. Okay? I-close, i-disconnect ang bishop, then next in line ay tagpasin na yung pawn sa H3. Pero dito ang ginawa po ay nag-queen takes, Queen A3 pasok, Queen F4, ayun, nakipag-queen to queen. Medyo bahagyang pangit ang pawn structure, pero dahil wala na po ang reyna, kagaya ng sabi ko po, maalwa na yan. Wala nang reyna eh. Wala nang mga panggulo-gulo. Ayun, dito po mga kamatyas, kaya nag King G3 si Wesley. Baka naisip nyo, coach, ba't hindi nag-Bishop E2? Check na, kuha pa tore, meron kasing King F2. May counter double attack. Okay? So, dito nag-Bishop E4, checking G4, F5, at nag-King F4, nakapasok ang reyna. Rook G1, check. Rook G8, check. At dito mga kamatyas, huling bitaw na tira na pa-resign po si Collards. Sige, pag-guess ko uli sa inyo sa mga nakapanood. Ano yung recall nyo? Sa mga hindi pa napapanood, analyze. Isang tira lang sa ayaw at sa gusto dito, mapapa-resign talaga si Collards. Okay? Start.
Maraming salamat po mga kamatyas, King D6 at dito nag-resign na po si Colars kasi actually na-flag down pala siya dito, sorry. Kung di ako nagkakamali na flag down. Kasi ang threat na po ay check, King D8 and Rook F8, mamamatcha si Colars. Okay, medyo malat-malat pa ng konti, sumasabit-sabit pa mga kamatyas ha. Kasi puyat pa eh, puyat. Medyo late na natulog pero okay lang. Okay, diretso tayo ngayon sa game number 2 dahil must win na po si Colars. Pag naitabla ni Wesley, totally knockout na si Colars at pupunta na siya sa loser's bracket. Tingnan natin. Black naman dito si Wesley at must win si Colars ang ginawa nag-E4. E5 si Wesley, nag-Knight F6. Dito po kasi tansyado ni Wesley na pinaghandaan siya ni Colars kaya hindi niya nilabas yung Roy Lopez Berlin niya na napakalakas makatabla. So nag-Knight F6 si Wesley, nag-Petrov defense. Knight takes E4. So draw lang ang kailangan ni Wesley. Hindi niya kailangang mataranta dito na kung ano-ano pa yung hahabulin. Ayan, so Knight C5, Bishop C4. Tingnan nyo, ang tutulis kayo ng mga tirada ni Colars kasi mahirap talaga sa must-win situation. Bishop E6, palit-palit, at nag-G4. Nakita nyo po, no? Bungad pa lang, oh, ramdam na yung parang magwawala talaga siya. Nag-Queen D7 at naging B1, Queen C6, tineret ang Knight. Nag-Knight D4, palit-palit. So, Bishop na lang ang natira. D5. Ayan. Bad mo bang binigay dito ng computer? Pero para sa akin, okay naman yan eh. Kasi para maka-bishop D6, so space and center control. Pero kay computer engine po, ang gusto niya mangyari dito ay queen to F3. Ayun. Ilagay ang reyna dyan at, o nga no, tama nga naman. Para pag alis ng bishop, let's say bishop F8, may mga tempo na rook E2. And I believe na pwede rin capturing yung G4 na tipong magkakaroon ng G-file pressure pero I think hindi naman po sapat para maipagpatuloy yun. Kulang na pyesa eh. 'Di ba? Yan oh. Yan ang maganda, Queen F3. Sugod gagad. Pero ito ginawa ni Wesley, balik tayo nag D5, G5, Bishop D6, palit-palit. Okay? So alis na. Okay na. Malinis na yung mga minor pieces. Rook E2, threatening Queen takes C2, nag-Rook D2, battery, palit-palit. Okay? Isang tore na lang. Rook C1, dinipensahan. And the Rook E4. Ayan po. Samantalang si Wesley talagang sugod ng sugod. Ang lakas sumugod pag may mga palitan eh, no? Ayan. Nag H6, G6. Gumagawa ng mga complications pa for the last minute si Colars. Ayan, nakikipaghamon ng palitan, palit. And to make it safe, kailangan po mag-King F8 para ma-avoid yung paparating ng mga check. So, Queen A5 bumalik. Bumalagbag na, no? Inatake yung C7 pero ang tama daw is prophylactic move King A2. Pero bakit kaya yan? Parang chichikin lang naman no? So balik tayo sa ginawang Queen A5, capture and chumek and kinuha na. Okay? So ito po ang the most dynamic and tricky endgame, ang Queen ending. So hindi pa rin nakakasigurado pero ang garantisado lang dito ay mayroon ng tabla na kailangang magawa si Wesley. Parang may partida ang puti eh, no? Tabla panalo eh, kaya umiiwas sa tabla dito ang puti. Ayan, no? At nanggugulo-gulo dito si Colars, persado na, no? Persado na. Ako man ang puti, syempre, talagang bubulabugin ko na yan sa lahat ng daming check, oh. Puro check-check. Pero wala eh, napakalapit ng paspo ni Wesley. O, gulo-gulo check, gulo-gulo check, hanap. O, si Wesley naman, todo-todo iwas. O, ayan. Yun lang, pagtira ng G4, tabla kagad. Pero okay naman eh, kung tabla, okay nga eh. Knockout na si Colars eh. Pero dapat ang winning daw ay Queen G4. Okay, Queen G4 din angat ang King. So, I believe na dito mga kamatyas ay mauubusan naman ang check dyan. Hindi naman palaging may check for life yan. Pero ito nangyari, hindi rin nakita ni iniiwasan na rin niya yung mga tabla-tabla pattern eh. Iwas, check. Iniintay dito sumaliwa yung paa na yan, sumaliwa na, no? So, check, dami. Katakot-takot na check. Ayun, pagtira ng Queen F3, wala nang check, nag A6 sa pag-asa na pag kinapture, lalapit nga naman yung pawn sa promotion, pero another queen. So, dito po, nag-resign na si Colars. Ayan. So, ganun po nangyayari pagka in a must-win situation, usually dumidiretso pa sa talo eh. Kasi pag tabla, talo nga eh.
Kaya sinabay na ni Collars. So, ano naman natin, understood naman yon. Okay, nanalo si Wesley at mga kamatsas, nagpaalam ako sa inyo sa live Pambihirski. Meron pa palang round 2. Ang kalaban ni Wesley ay si Sarana, Alexei ng Russia, na lumipat na sa ibang bansa. Russian formerly yun So, meron pa pala. Hindi ko alam ang format Kung inintay natin, matatapos tayo ng alas 4. Sinilip ko pa nakasubaybay pa rin ako habang antok na ako, mga kamatsas Singgit na singgit si Coach Magayong ganito. Ay, bags pa. Ayan, patawarin nyo ako. Wala muna tayong shoutout ngayon pero mag-iiwan tayo ng panibagong puzzle. Kasi kailangan ko pang gawin yung next natin, mga kamatsas. Video natin. Ito po yung bago nating puzzle na iiwan dito. Ayan, no? So, sino ba tira dito? It's black to play. Okay? So sa mga makakasagot dito, wait nyo lang po sa mga next videos natin sa shoutout natin. Patawarin nyo muna ako, wala akong shoutout ngayon para mapabilis lang ako ng gawa ng upload ng mga videos. Okay? And habang iniisip nyo ito, paniwanag ko lang ng kaunti itong quotation ni great theoretician noong araw, Aaron Nimzowitsch. Sabi niya, never play to win a pawn while your development is yet unfinished. Totoo yan. Hanggang sa panahon ngayon, mula sa panahon ni Paul Morphy hanggang sa panahon ngayon, talagang wag kang kain ng pawns, hangad ka ng hangad na ang tawag doon, makipon. Masyado kang makipon. Kain ka ng pawns sa opening pa lang. Yet unfinished pa ang developments mo. Hindi ka pa nakakapag-develop, kain ng pawns. Yari ka. Usually, kapahamakan po ang kinauuwian. Bakit? Pag undevelop ka, ang pyesa ng kalaban mo nakalabas ng lahat. Kahit na ubusin mo pa halos yung pawns niya nakalabas nga pyesa niya Mamamatchas ka, either mamatchas ka or magkaroon ng mas huge compensation or kapalit, no? Developments, attacking patterns sa'yo, paparating sa'yo, delikado ka. So, delikado yon. Kaya, bago ka magkakain ng pawns, make it sure, finish na ang developments mo para safety yung king mo. Okay? Maraming disaster na po pwede mangyari. Opening pa lang, kain ng pawns, undevelop ka pa, yari ka. Mathematician ang mangyayari sa king mo. Okay? So, na po yan? Proven and na-observe na yan sa games. Panahon pa ni Paul Morphy, nangyayari na yan. Kaya, nasabi yan ni Aaron Nimzowitsch, observation niya sa kanyang experience din. Okay, maraming salamat po mga kamatsas! Sa mga naghahanap po ng Kamatsas merchandise, punta lang po kayo sa Shopee natin, sa Kamatsas Sporting Goods Shop. Nandun yung mga products natin. Papadala namin sa inyo door to door. At maraming salamat po ulit sa mga sumuporta sa ating live streaming, sa mga bago nating followers, bago nating subscribers sa YouTube and Facebook, at sa mga nag-share ng stream natin. Thank you so much po. Tingnan natin kung makakabuelo ulit tayo ng live streaming sa Day 3, mga Kamatsas. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang chess updates natin.